asawa, mga anak. Nakuha ko na para sa inyo ang negosyo sa ibang bansa. Sa wakas, magkakasama na tayong pamilya. Mahal. Nandito na po kayo, paparating na po si Amo at ang 3 binibini. Ito po ang regalong inihanda ni Amo para sa inyo. Salamat po, Wang Ma. Mahal. Anong balak mo? Siyempre, para mawala ka na sa mundong ito. Ngayong umabot na sa rurok ang negosyo ng pamilya Lin. Hindi na kailangan ang babaeng tulad mo. Bangma, okay ka lang? Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Nitong mga nakaraang taon, lagi kong naririnig kay Wang Ma na nasa labas ka. Nagwawaldas at nagbabalak pang agawin ang kayamanan ni Papa. Akala ka hindi totoo, pero totoo pala. Linggo dong, buntis ako sa anak mo. Huwag kang makinig sa nanay mo nitong mga nakaraang taon. Wala naman siyang ginawa kundi gumala lang. Sa loob ng 20 taon, nagpaalipin ako sa pamilya Lin. Pero dayuhan pa rin ako, ngayong malalaki na ang 3 binibini. Wala na akong silbi sa pamilya Lin. Pasensya na po, mahal, ibibigay ko na ang buhay ko para sa inyo. Nanay, patay na siya. Papa, dapat ba tayong magreklamo sa pulis? Hindi pwede ang nangyari ngayon. Walang dapat malaman ang sinuman. Mula ngayon, kapag may nagtanong, sabihin niyong namatay ang inyong ina. Sa ibang bansa at hindi na bumalik. Opo, Wang Ma, samahan namin kayong magpahinga. Dalhin natin si Wang Ma sa ospital. Wang Ma, mula ngayon, ikaw na ang aking tunay na ina. Hindi ako patay. Walang dapat malaman ang sinuman sa nangyari na yon. Mula ngayon, kapag may nagtanong, sabihin niyong namatay sa sakit ang inyong ina sa ibang bansa. At hindi na bumalik. Opo. Hindi ba dapat patay na ako dahil kay Wang Hixing? Sinaksak ako. Baka bumalik ako sa 3 taon ang nakalipas. Sa araw ng aking kaarawan, Ako ang nag-asikaso sa mga bisita ng kumpanya nitong mga nakaraang taon. Marami akong nakilalang binata. Ipakikilala ko sila sa inyo. Naku, mahal, kailan po kayo dumating? Asikasuhin kauna po kayo. Wang Ma, bakit Montag siya asikasuhin? May kamay at paa naman siya, kaya niya yan. Puro pera lang ang inaasahan, tapos alis ng ilang taon. May hawak na milyon-milyon, hindi alam kung ilang binata lalaki ang pinapanatili sa labas. Ay, hindi mo dapat sabihin yan. Siyempre, nanay mo pa rin iyan, Wang Ma. Huwag mo na siyang pagbigyan, talagang hindi ko alam. Paano ako nagkaroon ng nanay na ganito kalandi? mukhang itong mga walang utang na loob na anak na babae ay umiikot lang kay Wang Hixing. Hindi nila ako kinikilala, hindi lang ngayon, noong nakaraang buhay. Ayaw pa nga nilang ilibing ang bangkay ko. Madam, may utos po ba kayo? Meron. Ito ang utos ko. Sa buhay na ito, hindi ko na ulitin ang mga pagkakamali ko. Madam, ano po ang ginagawa ninyo? Nanay, bakit mo sinaktan si Wang Ma? Nabalif ka na ba? Ano ang problema sa pagsampal sa kanya? Kayong dalawa, hindi ko rin kayo palalampasin. Madam, bakit niyo po sinasaktan ang mga binibini? Kung may parusa, ako na lang po. Tama si Wang Ma, isa kang balakyot. At masamang babae. Mukhang sa paningin ninyo, ako ang inyong nanay na puno ng kasamaan. Hindi lang ngayon, ganun ako kasama. Ano naman ang magagawa ninyo? Si Wang Ma ay napakahalaga sa pamilya natin. Noong ikaw ay gumagala at nagsasayang ng yaman ng pamilya, si Wang Ma ang nag-alaga sa amin. At nagpalaki sa aming 3 magkakapatid, tapos sasaktan mo siya. Kailangan mong magpaliwanag. Bigyan mo kami ng paliwanag. Ano ba itong ingay? Ano ba ang nangyayari? Tatay, kailangan mong magbigay ng katarungan para sa amin. Kanina umuwi si nanay parang baliw. Sinaktan niya kami at si Wang Ma. Si Wang Ma ay mabuti, bakit mo siya sinaktan? Baka nagkamali ako ng kinuha na damit. Nagsuot ako ng lumang damit na ayaw ni Madam, kaya nagalit siya. Ako ay handang tanggapin ang parusa. Dapat kang parusahan, pero hindi lang isang sampal ang katumbas nito. Ngayon, parusahan ka sa pagsisinungaling at pagsasabi ng masama tungkol sa akin. At sa paglilinlang sa aking pamilya. Ngayon, parusahan ka sa paglapastangan sa akin. At sa hindi pagkilala sa iyong katayuan. Ngayon, parusahan ka sa iyong masamang balak sa pag-iisip ng hindi dapat isipin.
Chang Yue, tama na ang kalokohan mo. Ano ba ang gusto mong gawin? Kahit ako na ang ama ng tahanan. Sasaktan mo rin ba ako? Hindi na ako mananatili sa bahay na ito. Kayo ay mamumuhay na lang kasama ang babaeng ito. Ikaw. Ay, kayong tatlo, bakit nyo siya kinainis? Noong ako ay 22 taong gulang. Ako ay ikinasal kay Ling Odong, 24 na taong gulang. Ang panganay na si Juan ay naging bahagi ng pamilyang ito. 25 taong gulang. Ipinanganak ang magkambal na Lily at Kian Kian. 28 taong gulang, nagkaroon ng krisis ang Ling Group, hindi ko pa nagagawa. Ang responsibilidad ng isang ina, agad akong umupo. Upang iligtas ang grupo mula sa pagbagsak. 20 taon ang nakalipas. Ngayon, ang Ling Group ang naging pinakamayaman sa Haicheng. At ang aking mga anak ay lumaki na. Ngunit ako naging estranghero na. 20 taon akong nagpakahirap araw-gabi. At nagkasakit sa sobrang pagod. Sa huli, wala sa akin ang lahat. Tatlo, 2, 1, cheese. Okay, Salamat, Ogre. walang problema. King Song. Ipapangako ng ina ninang na bibigyan kayo ng magandang buhay. Ngunit kailangan nyo rin ipangako sa ina ninang kapag kayo yumaman na. Kailangan nyo suklian ang orphanage. Huwag kayong mag-alala, Ina Ninang. Painugin ko ang orphanage na ito habang buhay. At alagaan ko rin kayo habang buhay. Ako rin. Mabuti. King Song, sinabi ng ina ninang. Nabibigyan ka ng magandang buhay, ngunit ngayon. Baka hindi ko na matupad. Gamot. Puso. Tableta. Nanay, Ina Ninang, anong nangyari sa inyo? May gamot sa bag. Bilisan Montag. Okay na. Bakit kayo nandito? Narinig namin ni Kingping na galing kayo sa abroad. Kaya pinabayaan namin ang lahat ng trabaho para hanapin kayo. Trabaho. Pagkatapos magtapos ng kolehiyo ang kuya, nagtayo siya ng tech company. Espesyalista sa programming. Mabuti. Hindi na kailangang mag-alala ang ina para sa inyo. Nanay, ano pong sinasabi niyo? Itong mga nakaraang taon sa kolehiyo, kami ni Kingping ay lubos ng umaasa sa inyong suporta. Hindi pa namin kayo nasusuklian. Nga pala nanay, may handa kami ni kuya na sorpresa para sa inyo. Sorpresa. Hintayin Montag ako. Anong sorpresa to? Ang sikreto-sikreto pa. Ma, malalaman mo rin mamaya. Ma, eto na ang sorpresa. Paano nyo nalaman na birthday ko? Siyempre alam namin, gusto naming mag-celebrate kasama si kuya. Ilang taon na naming pinlano, ngayon lang natupad, kuya. Maligayang kaarawan. Nanay Wang, bakit hindi ka nalang pakasalan ni Papa? Para may karapatan ka rin kapag lumalabas, anak. Hindi pwedeng ganyan, ako lang ay isang alila.
Bakit mo sinasabi yan sa sarili mo? Sa aming tatlong magkakapatid, ikaw na ang tunay naming ina. Nanay Wang, bakit ka nasugatan? Sinong may lakas ng loob na saktan ka? Zino Pia? Yung babaeng pinalaki tayo. Pero pinabayaan tayo, yung malupit na babae. Dapat mong ipagtanggol si Nanay Wang. Nasaan na siya ngayon? Nabaliw siya, sinaktan lahat ng pamilya natin. Tapos umalis ng walang paliwanag. Hindi man lang nag-ayos ng gamit. Umalis na lang, AM. Itinatapon na ng mga katulong yung mga kalat niya, kalokohan. Tigil. Sinabi ni second sister na walang silbi tong kwarto. Dapat nang linisin, lumabas kayo. Umalis kayo. Opo. Bakit gulo-gulo yung kwarto ni Mama? Ang daming gamot. Arrhythmia. High blood pressure. Tuberculosis. Anemia. Habang tayo'y nagtago sa kanya, siya pala. Ito'y plano mula 20 taon na ang nakalipas. Baka all these years, si Mama pala ang nagpupursige para sa company. Iba to sa sinabi ni Papa at ni Nanay Wang. Ma. Ano ng problema, Juan? May iniisip ka? Baka nag-isip na magpakasal si ate. May napupusuan na ba? Huwag muna yang pag-isip Montag ate. Kain muna. Atingin ka o. Samahan natin si ate mamasyal bukas. Bumili ng damit. Para sumaya si ate, Lily. Kian. Alin nice ba kailan birthday ni Nene? Bakit mo pa alamin? Yung bruhang yun may mukha pa bang mag-birthday? Pero yung kay Nanay Wang. Talagang tanda ka o. August 9 di ba? Oo, nalala Montag PA birthday ka o 40. Sobrang saya ka o talaga. Kian, kahit na madalas wala si nanay sa bahay. Posibleng hindi niya tayo masyadong napapansin, pero siya pa rin ang ating tunay na ina. Ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalagang katangian na. Ipinamana sa atin ng mga sino sa loob ng libu-libong taon. Aminado ako. Sa mga nakaraang taon, hindi maganda ang trato ko kay nanay. Nagkamali ako. 2 kapatid, hindi ba dapat ayusin ninyo rin ang inyong engazaloobin? Tama na, huwag na kayong mag-away. Kain muna tayo. Lumipas na ang lahat, pero ngayon ay kaarawan ni nanay. At pinapaalis natin siya sa sarili niyang bahay sa araw ng kanyang kaarawan. Ngayon, baka wala siyang pera, baka hindi man lang siya makakain. Habang tinitingnan ko ang mga masasarap na pagkain, wala akong gana. 2 kapatid, sigurado akong galit na galit si nanay ngayon. Bukas, magsisi tayo sa kanya. At hanapin natin siya para bumalik, okay? Ninang, bakit wala ka sa bahay ng pamilya Lin sa iyong kaarawan? At nasa labas ka pa ng lungsod? Nga, nanay. Hinanap ka namin sa bahay ng pamilya Lin, pero wala ka doon. Umalis na ako sa pamilya Lin. Wala na akong kinalaman sa kanila. Mula ngayon, ang mga negosyo ng pamilya Lin ay hindi na rin ako kasali. Ano? Huwag kayong matakot. Kain muna tayo. Wala lang, mga walang utang na loob lang sila. Ninang, mula ngayon, kami na ni Kuya ang mag-alaga sa iyo. Pangako namin, alagaan ka namin ng maayos at komportable. Mabuti. Kayo talaga palaging nakakapagpasaya sa akin. Nga pala, nanay, ano ang plano mo sa susunod? Kailangan mo ba samahan ni King para magbakasyon at mag-relax? Ang kumpanya ni King Song ay nagde-develop ng mga programa. Sa susunod na 3 taon, ang pinakamay potensyal na industriya sa pandaigdigang pag-unlad ay ang food delivery platform. King Song, may alam ka ba tungkol sa food delivery platform? Food delivery platform. May kaunting alam ako, pero hindi ko nakita ang potential nito. Mas maganda pa ang courier industry kaysa dito.
Kaya hindi ko na pinag-aralan pa. Makinig ka sa akin, pasukin natin ang food delivery platform. Ako ang magiging gabay mo. At siguradong magiging matagumpay tayo. Sige, susundin ko ang payo mo, nanay. Sige, kain na tayo. Halika. Kumain ka ng marami. Siege. Nanang, kumain ka ng maraming karne. Kumain ka rin ng marami. Nanang, ito ang inupahan ko noong nakaraang buwan gamit ang luwan. Medyo maliit pa at hindi pa naayos. Nay, sandali lang kayo sa labas muna. Lilinisin muna namin ni Kuya. Ayos lang yan, sabay-sabay tayong maglinis. Kung gusto mong lumaki at lumakas ang negosyo, kailangan mo na ayusin ang itsura ng pinto. Tara. Sige. Ano ba tong lugar na to? Pwede bang tawaging opisina to? Ete, nitong mga nakaraang taon sa Pamilya Lin, ang dami niyang ninakaw na pera. Paano siya magpapakita sa ganitong lugar? Nagtanong-tanong ako, talagang nagpakita siya sa paligid dito. Tara, tingnan natin. Bakit siya nagkakalkal ng basura sa ganitong lugar? Dapat hindi yan. Dapat nagwawaldas siya ng pera, naglalasing. Dapat aminin. Ang baho talaga dito. Nay, huwag na kayong gumawa ng ganitong maruming trabaho. Uwi na kayo sa amin. Anong gagawin ko dyan? Nay, kahit anong mangyari, dugot laman pa rin tayo. Kami ang 3 anak mo. Anak, bakit di niyo sabihin nitong nakaraang taon? Ilang beses na ako umuwi. Ano nang ginawa ko? Naalala niyo ba? Alam niyo ba? Lasiw. Mas alam pa ng yaya kaysa sa inyo. Pakilala sa akin lang. Hindi, tumutulong lang ako kay tatay sa negosyo ng kumpanya. Si Lily at Gian, masyadong malilibang lang. Ang tinutukoy mong negosyo, yung mga kainan at pakikipagkapwa. O kaya naman, kayong 3, nag-inuman sa ibang lugar para sa birthday. At iniwan niyo ako sa lamig ng gabi. Boss Chang, meron tayong order mula sa Europe. 70 bilyon, kailangan mong personal na mag-confirm. I-delay natin ng ilang oras ang online meeting. Wala nang mas importante kaysa sa pagdiriwang ng birthday ng anak ko. Hello, ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maaring sagutin. Hello, ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maaring sagutin. Hello, ako ang ina ng 3 anak ng Pamilya Lin. Pakiusap, sabihan niyo ang mga anak ko, lumabas sila. Ginawan ko siya ng birthday cake, may sorpresa pa. Sige. Ngayon, birthday ni Juan Juan. Tara, tagay tayo. Maligayang kaarawan, Tara, tagay. Maligayang kaarawan. Tatlong binibini, may nagpakilalang ina ninyo sa labas. Gusto kayong makita at personal niya. Mukhang nanghihingi na naman ng pera yung Ale. Ay naku. Hayaan mo na lang siyang maghintay sa labas. Sabihin mo may pakikipagkapwa kami. Sakto, malamig ngayon. Patayin natin yang matandang bruha. Sige. Ete, anong tinitingnan mo? Tara, tagay na. Maligayang kaarawan. Pinapakinte ka muna ni Boss Lin. May pakikipagkapwa siya ngayon. Sige, maghihintay na lang ako. Ginang-ginang. Bakit hindi ka pa umalis? Tapos na ba sila sa trabaho? Hindi mo alam? Ang tatlong binibini ay umalis na sa iyo at nagmaniho na. Umalis na. Nanay. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Kami ng 3 sa hinaharap ay magiging mabuting anak sa inyo. Maligayang kaarawan.
Mali ang alala ninyo, kahapon ang kaarawan ko. Kayong tatlo, hindi nyo man lang maalala ang kaarawan ko. Tapos sasabihin nyong magiging mabuting anak kayo. Hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Isang araw lang naman ang diferensya. Kailangan ba talagang magdrama? Nanay. Nanay, ano ang nangyari? Boslin, bakit kayo nandito? Sino kayong dalawa? Sabi ko nang ba may kakaiba. Sa pag-alis ni nanay, kayo pala ang dahilan. Mga probinsyanong ito, nanggugulo at kinuha ang nanay ko. Ngayon din, babarilin ko kayo. Linglili, mukhang si Mong Fixin itong mga nakaraang taon ay sobrang pinalaki ka ng spoil. Laging ginagamit ang pagiging mayaman para manghusga ng iba. At basta na lang nananakit. Nanay, ano ang relasyon mo sa dalawang ito na hindi namin kilala? Hindi sila mga taong hindi namin kilala. Sila ang aking mga anak. Anak? Nanay, ang galing mo talagang mag-anak. Kaming tatlo ay hindi sapat, naghanap ka pa ng lalaki sa labas. At nagkaanak ng dalawang ito. Hindi ka ba nahihiya? Alam mo ba na ang ginagawa mo ay nakakasira sa reputasyon ng pamilya Lin? Lily, tumigil ka. Nanay, si Lily ay spoiled simula pagkabata, matagal na. Huwag mo siyang sisihin. Kami ngayon ay narito upang tunay na dalhin ka pabalik sa amin. Maniwala ka sa amin. Kami sa hinaharap ay magiging mabuting anak sa iyo. Sige, pwede akong umuwi pero may kondisyon ako. Nagwala ka at nanakit, hindi kami nagreklamo. Ngayon, kami ang lumalapit sa iyo ng may paggalang. At may lakas ka pa ng loob na magkondisyon. Ano pa ba ang gusto mo? Siguro pera na naman ang habol mo. Pwede akong sumama sa inyo pero kailangan kong makita na kayong tatlo ay tatali sa inyong minamahal. Na si Nanay Wang. Gagawin niyo ba? Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Si Nanay Wang ay nagsuot lang ng mga damit na ayaw mo na. Tapos gusto mong patayin namin siya. Nababaliw ka na ba, Nanay? Mag-iba ka ng kondisyon. Ang yaman ng pamilya Lin ay hindi mabilang. Basta sabihin mo lang, hindi lang 100 milyon, kahit 10 bilyon pa. Ipapadala ko pa kay Papa para sa'yo. Huwag ka na magtampo, okay? Umuwi ka na. Akala niyo nagbibiro lang ako, naglalaro lang. Akala niyo naghahabol lang ako ng pera. Ma, sa sinabi mo, hindi ba sapat ang 10 bilyon para sa'yo? Ano ba talaga ang gagawin mo sa napakaraming pera? Ano, Pia? Siyempre, gagamitin ko ang perang ito para buhayin ang dalawang anak niyang labas. Ete, Bonso, nakikita niyo na ba ang tunay na mukha? Na masamang babaeng ito, si Mama Wang ay mas mabuti sa kanya ng 100 bises. 100,000, 1,000,000 bises, huwag nating bigyan siya ng kahit piso. Huwag mong insultuhin ang nanay ko, babae, nagkakalat ka na naman. Ano, Bia? Umalis ka. Subukan mong galawin ang kapatid ko at ang nanay ko. Tama na. Huling babala ko sa inyo. Kung hindi niyo kayang i-cut off ang relasyon. Kay Wang Hixin, huwag niyo na akong guluhin pa. Umalis kayo. Ma. Ayaw ko na kayong makita. Ma. Bilang ina, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Para sa inyo. Kung hindi ako ang pinili nyo, huwag nyo na akong istorbohin pa. Mahina ang pangangatawan ng nanay ko kung wala namang importante. Huwag nyo na siyang gambalain. Kapit ka lang, ma. Hindi ba kayo ang tunay niyang mga anak? Mag-isip kayo ng paraan. Ma, ano pang hinihintay niyo? Kahit ihatid nyo na lang sa ospital. Ma, ang baho niya, paano ko siya bubuhatin? Ang suot kong ito ay 30,000. Kayo na ang bahala kung sino ang bubuhat. Ano ang sinabi mo? Tao pa biya kayo? Paano nagkaanak ang nanay ko ng mga tulad nyo? Ma, kapit ka lang, dadalhin kita sa ospital. Umalis ka. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing bastos mo. Kung may mangyari sa akin, kayang-kaya mo bang bayaran? Tara, sundan natin sila. Ete, kung ganito na lang ang trato sa atin ng babaeng ito, hindi na natin kailangang magpakumbaba pa. Kung ganyan siya kawalang modo, para na rin wala tayong nanay. Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Kung ulitin Montag Pia, baka hindi na kita kilalang kapatid. Tara, tingnan natin si Ma. Ma. Mga kamag-anak, lumabas muna kayo, Ma. Kuya, okay lang kaya si Ma? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Matatag si nanay, siguradong walang mangyayaring masama sa kanya. Anong klaseng ospital ito? Gusto nyo bang patayin ang nanay ko? Tumigil ka.
Kapag may nasabi ka pang isa, mag-ingat ka, baka hindi kita pagbigyan. Ngayon ko lang nalaman na may dahilan pala kung bakit umalis si nanay sa pamilya Lin. Kung kayong tatlo ang kasama, imposibleng manatili siya. Ano ang sinabi mo? Ulitin Montag. Tama na, huwag na kayong mag-away. Ipapatransfer ko na siya sa Shengshi Hospital. Ililipat natin si nanay sa pinakamagandang pribadong ospital sa lungsod para sa emergency treatment. Ayo ang dahilan kung bakit nagkasakit si nanay. Hindi niya kailangan ang peking awa nyo. Umuwi na kayo kung saan kayo nanggaling. Masasiguro mo bang kaya ng ospital na ito? Napagalingin ang nanay ko, kaya kong maglabas ng 10 milyon para kunin ang pinakamagaling na doktor sa Haicheng para gamutin siya. Kaya Montag ba? Tama si ate, marami kaming pera. Kayo namang dalawa, wala kayong may papantay sa amin. Hindi ito usapin ng pera. Wala kayong pagmamahal sa magulang. Kung pagmamahal lang ang kailangan para gumaling, edi wala nang kailangan doktor. Pero kung ang mga anak ay walang pagmamahal sa magulang, kahit gaano karami ang pera nila, ay parang peke lang ang pagiyak sa puntod. Sino ang sinasabi mong peke ang pagiyak? May emergency. Malubha ang anemia ng pasyente, kailangan ng dugo. Sino sa inyo ang pinamaklunatan? Ako na. Ako ang tunay na anak niya. BA2 ang blood type ng magulang ko. Kaya siguradong compatible ako. Halika, dito tayo. Bruha, palagi mo kaming inaapi, pero sa huli. Kami pa rin ang magliligtas sa'yo. Buti na lang advanced na ang medisina ngayon. Pwede na ang direct blood transfusion, kundi hindi niya malalaman kung paano siya mamamatay. Kayong dalawa, laging pagmamahal sa magulang ang sinasabi. Pero bakit ngayong kailangan ng dugo? Wala kayo? Kuya, tayo na rin. Okay na, ipapahati ko na lang sa ibang kamag-anak. Hindi na, ako na lang. Tuloy lang ang pagkuha. Pero, tuloy lang. Nas, BH2 din ang blood type NG kapatid ka o. Pwede rin siyang mag-donate. Hindi mo na kailangan. Sapat na ang naibigay ni Boss Lin. Pwede na kayong maghintay sa labas para sa updates. Ipapaalam ko sa inyo kung may development sa kalagayan ng pasyente. Bruha, malas lang talaga ng pamilya namin sa'yo. Dahil sa'yo, nadelay na naman ang party ko. Kian. Kapag narinig ko pa ang ganyang salita sa'yo, huwag mong sisihin kung ipapatupad ko. Ang family rules para sa'yo. Hindi basta-basta ang taong nasa loob ng ER. Siya ang tunay nating ina. Alam mo ba? Gets ka una. Humingi ka ng tawad kay nanay. Ikafren. Nanay, patawarin mo kami. Nanay, kaming tatlo bilang iyong mga tunay na anak, pag gumaling ka na, gagawin namin ang lahat para alagaan ka. Hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Siguradong patatawarin mo kami. Tama ba? Hindi maganda. Hindi tugma ang blood type. Nagkaroon ng immune storm ang pasyente. Ano? Imposible. Ako ay tunay na anak ng aking mga magulang. Paano naman hindi magkatugma ang blood type? Ed, baka naman itong tangang nurse ang nagkamali ng blood pack. Paano nangyari na hindi magkatugma ang blood type? Nakita ko mismo na dinala niya ang dugo na kinuha sa akin papunta sa emergency room. Imposibleng napalitan. Kung hindi napalitan, edi tayo tatlo ay hindi rin tunay na. Imposible. May problema sa isang parte. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Mula pagkabata, wala kaming malalang sakit. Siwang mama ang nag-alaga sa amin. Hindi kami nagpa-blood test. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito ngayon, Ed. Matagal nang nangangaliwa ang matandang bruhang ito. Eh di nasayang lang ang paghingi namin ng tawad. Na-stabilize na ang immune problem ng pasyente gamit ang serum. Pero sa susunod, huwag nang magkamali. Sino sa inyo ang may BA2 blood type? Ako ay BH2 blood type. Ako na. Paano nangyari na ganito ang sitwasyon? Ma, gising ka na. Ma, sabihin mo sa akin. Si Linguodong ba ang tunay kong ama? Matandang bruha, alam kong malandi ka. Sa loob ng maraming taon. Marami kang kasalanan. Sa pangyayari ngayon, kung hindi mo kami bigyan ng malinaw na paliwanag, kami tatlo, hindi ka namin palalampasin. Ang babaeng tulad mo, noong araw ay dapat ilublob sa pig cage. Kayo naman ay tunay na anak ni mama. Bakit ang sasama ng mga bibig ninyo? Hindi pa sigurado kung tunay kayong anak. Baka. Kami ay anak ni Wang Mama. Oo. Kung kami ay anak ni Wang Mama, wala kang kinalaman sa amin. Mas mabuti pangga. Mahina pa ang katawan ni Mama. Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Sasabihin ko ang gusto ko. Wala kang pakialam. Umalis ka diyan. Ma. Bakit iba ang blood type ko sa iyo? Ma, magpahinga ka na. Nurse. Huwag na.
Ang problema sa pamilya, ako mismo ang lulutas. Ma, ako ang may kasalanan sa dalawang kapatid ko. Wala kang kinalaman. Ngayon, ako mismo ang haharap. Sa dalawang walang utang na loob na ito. Matandang bruha, ngayon ay isa ka na lamang. Maasim at bulok na sapatos. Bakit Montag ako tinititigan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi lang ako titingin sa inyo, babatuhin ko pa kayo. Babatuhin ko kayo sa pagiging walang galang at pagsasalita ng kung ano-ano. Anong karapatan mong saktan kami? Kahit si Mama Wang ay hindi kami sinaktan ng ganito. Anong karapatan? Dahil lang sa isang higop ng gatas. Isang higop ng gatas ang nagpalaki sa inyo. Paulit-ulit yung sinasabi ang pangalan ni Mama Wang. Hindi nyo ba naisip na kung wala ako? Mamatay na sana kayo sa gutom noong mga sanggol pa kayo. Ang hikaw na ito na pantawid palad. Sa bawat isa sa inyo noong first birthday nyo. Nagpapakustomize ako ng isa para suotin nyo at proteksyon. Gusto ko lang na magdulot ito ng koneksyon sa ating mag-ina. Na magkasama tayo habang buhay. Pero ngayon, hindi na kailangang suotin pa ito. Ma, ano ang ibig mong sabihin? Paulit-ulit niyong sinasabi na ikinahihiyan ninyo ako. At gumawa pa kayo ng kwento na may kalokohan ako sa labas. Gusto niyo na maghiwalay ang landas natin. Kaya ngayon, diretsahan na natin putulin ang relasyon. Hindi na kayo mag-aalala patungkol sa pinagmulan niyo. Putulin ang relasyon. Bukas, pupunta ako para magpa-process ng legal na paghiwalay. Simula ngayon, wala nang koneksyon sa atin hanggang sa huling hininga. Lumabas kayo. Lalabas kami. Parang naman nagmamakaawa kami sa iyo para maging nanay mo kami. Tara na. Ma, si Lily at Kian-Kian ay bata pa. Huwag mo silang pansinin. Hindi mo ba narinig o naintindihan ang sinabi ko kanina? Ma, ito ay 5 milyon. Kunin mo. Ayusin ko na ang mga tao sa Shangxi Hospital para ilipat ka. Sa labas, hindi ko kailangan ang awa niyo. Ma, kahit anong sabihin mo, may utang na loob kami sa iyo. Sa pag-aruga mo sa amin. Kapag kailangan mo kami, kahit nasaan ka man sa mundo, isang tawag lang. Darating kami agad. Magpahinga ka muna, hindi muna kita istorbohin. Ma, magpahinga kang mabuti. Tiyak na may malaking pagkakamali dito. Kung hindi, bakit hindi matugma ang blood type ni Boslin? SAIO? Normal lang na hindi magkatugma dahil hindi siya. Tunay kong anak. Ano? Hindi talaga anak mo si Boslin? Yung pala si Boslin. Dahil lang sa relasyon ng dugo, kaya hindi nag-match. Ma, ano ba talaga ang nangyari? Baka naman, Totungang. Anak, ano ba iniisip mo? Ma, huwag na po kayong magpaligoy-ligoy sa amin. Kung tutuusin, si Lin Juan at kayong dalawa. Ang may mas malalim na koneksyon. Galing din siya sa Orchid Orphanage. Noong sanggol pa siya, itinapon siya ng mga magulang niya. Sa harap ng orphanage. Pero noon, kulang sa pondo ang orphanage, kaya hindi siya maampon. Kaya ang tiyuhin ko na direktor ng orphanage, hinanap ako. At ipinatiwala siya sa akin. Ganon pala. Bakit hindi Montag? Diretsuhin na lang sa kanila, para hindi ka na nila insultuhin. Kung naniniwala sila sa akin kahit hindi ko ipaliwanag, wala silang masasabi sa akin. Kung hindi naman sila naniniwala kahit anong paliwanag ko, lalo lang nila akong sisirain. Talaga bang puputulin mo na ang relasyon ninyo? Hindi ka na talaga babalik sa Lin family? Hindi na. Nakita ko na ang totoo, ang Lin family. Ay hindi lugar kung saan ako magiging masaya. Sa hinaharap, kayong dalawa na lang ang kailangan ko. Gusto ko na madalas ninyo akong samahan sa aking mga kaarawan. Ang ganda naman. Kuya, may pamilya na tayo. Magkakasama na tayo palagi ni Ma. Ma, magpahinga ka na lang sa ospital. Sabi ng doktor, sobrang pagod ka. Kapag nagpatuloy ka, lalala ang kalagayan mo. Huwag kang mag-alala sa pera. Ako, asikingping na ang bahala. Ikaf, magpahinga ka na lang at maging masaya. Okay lang ako, mauminom na lang ako ng gamot palagi. Pero, Ma, Basta makikita ko kayong masaya. Gagaling na ako kahit walang gamot. King Song sa internet. Bilis ang labanan. Yung pinag-usapan natin. Kailangan mong bilisan ang pag-implement. Sige, Ma. Magpahinga ka na lang dito. Tatawagin ko na ang mga kasama ko sa negosyo. Papag-usapan natin dito ang susunod na hakbang. CJ, Ma, nandito na ang buong team namin. Pwede mo na kaming turuan kung paano ang food delivery project. simple lang. Subukan nating isimulate ang proseso ng negosyo.
Para maintindihan ninyo, isipin natin na si King King ay may-ari ng restaurant. Si King Song ang customer, ikaw ang delivery rider. Ako ang magmamanage ng platform. Ngayon, gusto ni King Song kumain ng mansanas na ito. Ano ang dapat gawin? Alam ko, tawagan si Kingping. Ipapadala niya lang ang tao, pero ano ang kinalaman nito sa platform? Paano kung sabihin ko ang platform ko ay nakipagkontrata sa lahat ng tindahan sa loob ng 0 kilometro? Ano man ang gusto mong kainin, maaari mong i-order sa aking platform. Ang ibig mong sabihin, lahat ng tindahan sa loob ng 0 kilometro ay naglilingkod sa atin. Hindi lang iyon, baliktad din. Ang mga tindahan ay naglilingkod din sa lahat ng nasa delivery area. Sa ganitong paraan, ang mga tindahan ay pang-mayroong online store na walang limitasyon sa lokasyon. Sa ganitong business model, ang food delivery platform ay gagana tulad ng shopping platform. Kung ang platform at mga negosyo ay nakipagkontrata ng 20%. Sorry, Ngayon, Kung ang lahat ng restaurant sa lugar na ito ay may kita ng 100 milyon sa aming platform sa buwang ito, hindi ba tayo kikita ng 20 milyon? pagkatapos, ibabawas natin ang sahod ng mga delivery rider. Ang profit margin ng platform ay hindi dapat bababa sa 10%. Ito talaga ay isang negosyo kung saan nagtutulungan ang lahat. At ang kita ay walang limitasyon. Tita, ano ang pangalan ng platform natin? Ano ang ipapangalan natin sa platform? Bakit hindi tawagin natin itong Zongbang Delivery? Zhongbang, tulungan ng lahat. Nanay, ikaw talaga ang pinakamagaling sa negosyo na nakilala ko. Naniniwala ako, ang aming Zongbang Delivery, sa hinaharap, ay magiging isang alamat sa negosyo. Kaya't magtulungan tayo at simulan na. Ang unang hakbang sa pagbuo ng platform, kayo ang magiging responsable. Sa pagsusulat ng programa, Walang problema. tulungan ng lahat, Zongbang Delivery, kaya natin to. ay naku, baka menopausal na itong babae. Bakit nagawa niyang umalis ng bahay? Paano na ang negosyo sa ibang bansa? May sasabihin ako, Ginoo, pero hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Hindi ka naman estranghero, sabihin mo na. Ginoo, dahil sobrang sama na ng loob ni Mrs. sa pamilya. Kahit pakunin siya ng 3 anak ninyo, hindi na may babalik ang dati. Ngayon, ikaw ang pinuno ng pamilya, pero pagdating sa ari-arian. Ari-arian, ibig mong sabihin gusto niyang hatiin ang ari-arian? Kukunin niya ang kalahati ng pera ko. Sinasabi ko lang ang posibilidad, pero sa kanyang sitwasyon, kailangan mong mag-ingat. Tama ka, kailangan kong pag-isipan ito. Chang Yue, basta't maalis ka sa bahay ng walang dala. At mapalayas, lahat ng iyo ay akin na. Kian Lily. Yung nangyari sa ospital ngayon, huwag muna nating sabihin kay Papa, okay? Huwag kang mag-alala, ete, alam kong mahalaga sa'yo ang pride mo. Yung totoo, hindi ka tunay na anak ni Papa. Hindi namin sasabihin kay Papa, hindi ko rin sasabihin kay Papa, kahit hindi ka tunay na anak. Magkapatid pa rin tayo, salamat. Dapat nating gantihan ang matandang bruhang ito at ang dalawang yon. Para magbayad sila, Godong. Ilang taon na sa abroad si Changyu. 5 o 6 na taon na rin tayong nakakarelasyon ng palihim. Ang kayang ibigay ni Changyu, kaya ko rin. At ngayon, mahina ang katawan niya, hindi ka na niya mabibigyan ng anak na lalaki. Pero ako, kaya kao. Hindi ka ba nag-alala na kalahati ng kayamanan mo ay mapupunta sa kanya? Ni hindi ka man lang nabigyan ng anak na lalaki. Ay naku. Pero ang imperyo ng pamilya Lin ay pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon, hindi ko kaya. Mga binibini, nasaan ang ina? Papa, bakit hindi mo na lang hiwalayan? Yang matandang bruha? Sa ospital, hindi lang kami sinaktan. Pinapalayas pa kami, pero yung anak niya sa labas. Pinagmamalaki niyang parang kayamanan. Ano? Anak sa labas? Ang babaeng ito, nagloko pala sa iba nang hindi ko alam. Papa, nawalan pa siya ng ulo. Gusto niyang iwanan na kami bilang mag-ina. Grabe na talaga, para bang ginagawa niya ito. Para malayang makipagkalokohan sa labas. Hindi ko matanggap, naisip ko pa namang may utang na loob ako sa kanya. Pero hindi pala, hindi ko inakala. Na matagal na pala niya akong tinalikuran. Ginoo, baka matagal nang may ibang iniisip ang inyong asawa. Pero kahit paano. Tama na, huwag mo na siyang ipagtanggol kung nagtaksil siya sa akin. Dapat siyang magbayad, tukuyin niyo para sa akin. Kung sino ang dalawang yon, hindi ko sila patatawarin. Papa, huwag kang mag-alala, pupunta na kami, dapat malaman ng lahat, na ang mga nagtaksil sa pamilya Lin ay walang magandang kahinatnan, dapat magbayad ang matandang bruha. At ang dalawang yon, Papa, sasaktan Montag na ba si Mama? hindi dapat umabot sa ganito. Papa, hindi pa natin alam ang totoo tungkol sa relasyon ni Mama at ng dalawang bata. Baka naman masyadong padalos-dalos tayo. Padalos-dalos? Pinahiyanan niya ako ng husto. Kung magpapatuloy pa ito, ako ang pagtatawanan ng buong Haicheng. Juan, alam kong mabait ka. Pero ang kabutihan na ito, dapat gamitin sa tamang lugar, naiintindihan mo? Tai, naiintindihan ko na. Ang inyong trabaho ay kausapin ang lahat ng restaurant.
Sa loob ng 20 kilometro at anyayahan sila. Sumali sa Sumbang Food Delivery. Para sa bawat restaurant makakasali. Makakatanggap kayo ng 300 piso bilang bonus. Mas marami, mas malaki ang kita. Hindi ba? Isang kontrata 300. Ang dali lang kumita. Shoo. Dapat tahimik lang tayo para lumago ang negosyo. Walang oras para mag-aksaya. Simulan na natin. Opo. Nanay, naayos ko na ang unang grupo ng mga raider. Yung mga kabatch ko sa universidad. Feeling Mac, Pat, time belong delivery riders. Magaling. Isang hakbang na lang, malapit na tayo. Pero nanay, parang kulang ang pondo natin. Huwag kang mag-alala, may kaibigan na akong tutulong. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Kaibigan, sana hindi ka malate. Gaano pa katagal? 10 minuto na lang, MRGME. Hahaha, Chang Yu. Hindi lang ikaw ay umalis ng walang paalam at nagwala. Nagkaroon ka pa ng anak sa labas. Nakakahiya ka. Binaboy mo ang pangalan ng pamilya Lin. Nanay, galit lang si tatay ngayon. Hindi niya sinisisi ang lahat sa iyo. Nandito kami para sunduin ka, Pauwi. Wala akong oras para pag-usapan ang tama at mali. Hindi ako uwi. Nakalimutan mo na ba ang panata natin noong tayo ay naghihirap? Ngayong mayaman ka na. Naging mayaman ka, nakalimutan mo na ang lahat. Sa harap ng mga ninuno ng Lin, isinusumpa ko. Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan. Hindi ko iwan si Chang Yu habang buhay. Sa harap ng mga ninuno ng Lin, isinusumpa ko rin. Namamahalin ko si Guodong habang buhay, ano man ang mangyari. Hindi ko siya iiwan. May mukha ka pa magsabi ng panata sa akin. Ang nangyari ngayon, walang dapat malaman ang sinuman. Mula ngayon, kung may magtanong, sabihin niyong patay na ang inyong ina. Sa ibang bansa at hindi na bumalik. Ikaw ang unang sumuway sa panata. Lingodong. Kuya. Naipamahagi ko na ang mga poster para sa part-time na delivery. Sa bawat silid-aralan. Gusto nilang subukan. Ganon din sa akin, maraming mga kabatch ang interesado sa part-time na delivery. Ayos yan. Kapag tumakbo na ang mga order, yayaman na tayo. Oo. Tara, hanapin natin si nanay para magkita-kita. Nasaan yung dalawang anak sa labas? Itinago mo ba? Babalaan kita, magsalita ka ng maayos. Mga anak ko sila. Hindi sa sabay. Ayos, ayos. Yung gulo mo sa labas, naging mahalaga. Yung sarili mong anak, naging estranghero pa. Ang galing mo talaga sa kahihiyan, nakakabilib ka. Si tatay na matalino, bakit ikaw ang napangasawa? Sige lahat, dalhin natin itong babaeng walang hiya. Sa harap ng mga ninuno ng pamilya Lin para parusahan. Tapos itataboy ka na. Tatay, ilang taon na kayong mag-asawa? Ganito ba talaga? Kung kinikilala mo pa akong tatay. Huwag mo akong hadlangan sa pagpaparusa. Gawin na, Tigil. Tigilan ninyo. dalhin na. Tigil. Sinong maglalapag ng kamay sa nanay ko? Nanay, okay ka lang? Ako na ang kausapin. Huwag galawin ang nanay ko. Kayong dalawa. Yung dalawang anak ni Chang Yu. Tatay, silang dalawa. Yung mga anak ni Chang Yu sa labas. Na itinago sa'yo. Mabuti Chang Yu mas gusto mo pang magkaanak. Sa lalaki sa labas kesa sa akin. Anong pagkukulang ng pamilya Lin sa'yo? Para maging ganito kakabastos. Lingodong. Ni hindi mo nga alam ang buong kwento. Tapos ganyan ka magsalita sa akin. Wala na akong masabi sa'yo. Nandito na sila sa harap ko. Anong dapat kong malaman? Boss Laulin, mali ka siguro. Kami ni Kuya ay... May karapatan ka bang magsalita dito? King, okay ka lang. Chang Yu, bibigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi ka pa rin magsisi, huwag kang magalit. Kung putulin ko ang suporta ko at mamatay ka sa gutom. Tama yan, kailangan niya ng matinding parusa. 5, 4, 3. Nanay, okay lang ako. Huwag mo kaming alalahanin. Kaya naming mag-alaga ni Kuya sa sarili namin. Boss Laolin, sobra ka na. Asawa mo ito ay. Asawa ko dati. Ngayon, ayaw pa rin magsisi. Mamaya, hindi na. 2. Oras na. Sandali. Bakit, nang marinig mong palalayasin ka? Nagsisi ka at gustong bumalik sa pamilya Lin. Sasabihin ko sa'yo, Chang Yu, huli na ang lahat. Sino ang nagsabing gusto kong umuwi Lingodong? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Pwede kong iwan ang kayamanan ng pamilya Lin, lalabas ako ng walang dala. Pero hindi ko papayagan na saktan mo si King. At si King Song. Nanay, Lin Juan, hindi mo kailangang maging tagapamagitan dito. Walang pagbabago sa desisyong ito.
Kunin mo ang kasunduan sa diborsyo, pipirmahan ko na ngayon. Huwag mong gamitin ang mga ninuno natin. Para sa dalawang tao, itinatapon mo ang bilyon-bilyong kayamanan. Chang Yue, sana hindi ka magsisisi. Wang Ma, Madam, hindi, taong trader. Chang Yue. Ito ang kontrata, pirmahan mo na. Lumabas kayong lahat, huwag nang gambalain ang buhay ko. Mga tauhan, turuan ninyo ng leksyon ang taong ito at ang dalawang ito. Pumayag na ang nanay ko na lumabas ng walang dala. Bakit kayo nagbabago ng isip? Bagamat lumabas na si Chang Yue nang walang dala, pero may utang pa siya sa akin na hindi pa nababayaran. Chang Yue. Ngayon ako ang yaya ng 3 binibini, at ikaw. Wala ka na ang mga sampal na utang mo sa akin. Babayaran ko ngayon, Wang Mahuwag. ano ang pakialam mo sa kanilang dalawa? Tigilan Montag. Si Ejemi ng Red Tree Consortium, bakit siya nandito? Sino ka ba? Huwag mong isipin na dahil may asul kang mata. May karapatan kang makialam sa aming pamilya Lin, mga tauhan. Itapon ninyo siya. Lingu Odong, ang anak mo pala ay walang respeto. Igilan ninyo. Kian Kian. Ito si Ge Yemi. Anong Yemi Jimmy? Ang Haicheng ay teritoryo ng pamilya Lin, kahit sino pa ang dumating. Kung hindi kayo kikilos, ako na. Kalokohan, si Ejemi ay amin. Mahalagang kasosyo sa ibang bansa, humingi ka ng tawad kay Ejemi. Kasosyo. Jamie, unang pagkikita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humihingi ako ng tawad. Ejemi, may pinag-aayos lang ako sa pamilya. Ang usapin sa trabaho, pag-usapan natin mamaya, okay? Ang pinag-usapan ko ay tungkol sa negosyo. Pero, sinira mo ang negosyo ko. Sinira. Ginoong Jemmy ang Redwood Consortium. At ang kooperasyon ng Lin Group ay patuloy na isinasagawa. Si Ginang Chang ay isa sa aming mahalagang kasosyo. Bago mo siya galawin sa harap ko, nagtanong ka ba sa akin? Si nanay pala ay kasosyo ng Redwood Consortium. Ang sinasabi ni nanay na investor ay ang Redwood Consortium pala. Sabi ko na si Chang yun na to. Bakit ang bilis niyang pumayag na umalis ng walang dala? May bago pala siyang sinusundan. Pakawalan mo ang kasosyo ko. Jemmy, pasensya na, nakakahiya. Basta't ligtas ka, matanda kong kaibigan. Ginoong Jemmy, nagbibiro ka ba? Kahit na ang asawa ko ay laging nakikipag-ugnayan sa Redwood Group, hindi niya maaaring irepresenta ang pamilya Lin. Ako ang puno ng pamilya Lin at bukod pa, diborsyado na kami. Dapat sa akin ka makipag-usap. Diborsyado na kayo ni Ginang Chang. Ang babaeng ito ay walang kwenta. Hindi karapat-dapat na irepresenta ang pamilya Lin kung hindi kami diborsyado. Magkakaroon pa ba siya ng anak para sa pamilya Lin? Hindi siya karapat-dapat, at ikaw, walang modo, ay lalong hindi. Tatay, sinaktan niya ako. Second miss. Tingnan mo, namagang mukha ko. Ang pamilya Lin ang pinakamayaman sa Haicheng. Kailan tayo napahiya ng ganito? Tatay. Ang yaman natin, bakit tayo magpapakumbaba sa isang walang kwentang? Kasosyo. Pira lang yan, pwede nating zirengzia. Hindi ka umatitis to. Oo, pira lang yan, pwede nating zirengzia. Lingu Odong, mukhang gusto ng dalawa mong anak na makipagsabayan sa akin sa negosyo. Ginoong Jemmy, bata pa sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Matagal na tayong magkasosyo, malalim ang ating pagkakaibigan. Bigyan mo ako ng konting respeto dahil kapayapaan ang nagdadala ng kayamanan. Paano kung hindi kita bibigyan ng respeto? Ginoong Jemmy, ano ang ibig mong sabihin? Matagal na tayong magkasosyo, hindi mo dapat itigil. Dahil lang sa konting pagtutol ng mga bata. Huwag mong sirain ang ating relasyon. Lingu Odong, sa mga nakaraang taon, ang dahilan kung bakit tayo malalim ang kooperasyon ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Ginang Chang. Ngayon na diborsyado na kayo, wala na akong dahilan pa magpatuloy sa pakikipagtulungan sa inyo. Kaya pala ang negosyo sa ibang bansa ay pinapatakbo ni nanay. Ito ang plano mula 20 taon na ang nakalipas. Kaya pala. Si nanay ang nagpupunyagi para sa grupo. Kung ayaw mong makipagtulungan, huwag. Sino ba ang may pek sa iyo? Tama. Kung kailangan, kami 3 magkakapatid na babae ang harap. Sigurado mas magaling kami kaysa sa inyo. Tigilan nyo na yung mga sinasabi nyo, tatay. Baka naman, sa mga nakaraang taon. Abala si nanay sa mga gawain ng pamilya. Kung hindi, itong kasunduan sa diborsyo, Panginoon. Hindi ka pwedeng bumalik sa dati. Et Zaka. Buntis ako ng anak mong lalaki.
Si Wangma ay nagdadalang tao ng tagapagmana ng angkan namin, ang mga Lin. May anak akong lalaki. Jamie, wala na akong kinalaman. Sa pamilya Lin ang pakikipagtulungan mo sa Lin Group. Nasasayo na kung gusto mong itigil. Hindi ako makialam. Kay, ititigil na natin ang pondo sa Lin Group. Hindi, huwag itigil ang pondo. Tatay, kung gusto niyong itigil, itigil niyo na. Hindi naman malaki ang mawawala. Kalokohan. Ang Red Tree Consortium at Lin Group Consortium ay proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kapag itinigil ang pondo, hahatiin ang halaga ng stocks ng grupo. Hahatiin. Grabe naman, yan. Ginoong Jenny, hindi ako sang-ayon sa pag-terminate at pag-withdraw ng pondo. Ginagawa mo lang malaking kawalan ang Lin Group. Lingo Odong, wala kang karapatang utusan ako. Secretary, ipatawag agad ang Board of Directors. Itigil ang pondo sa Lin Group. Hindi, Ginoong Jenny, huwag itigil ang pondo. Kanina ko kayo na-offend, humihingi ako ng paumanhin. Ang aking dalawang anak na babae ay nagsalita ng walang galang. Humihingi rin ako ng tapat na paumanhin. Jinang Chongyue, ano ang gagawin? Ikaw ang bahala. Chang Yue, tayong mag-asawa ng ilang taon. Bigyan mo ako ng konting respeto, pwede ba? At saka, naladala ko na ang tatlo nating anak. Taos puso kitang inaanyayahan na umuwi, ikaw mismo ang ayaw. Ano ba talaga ang gusto mo? Nanay, huwag mong payagang itigil ng konsortium ang pondo. Pakiusap. Ling Odong, kung gusto mong kausapin si Jamie, pwede. Pero ngayon, dapat sa harap ko. Itaboy mo ang babaeng ito na si Wang Pixin. Palayo sa pamilya Lin gagawin mo ba? Itaboy ako sa pamilya Lin, Godong. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Buntis si Hixin ng anak kong lalaki. Hindi pwedeng maputol ang lahi ng mga Lin, pwede bang iba na lang? Kahit magkano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ngayon din. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko lang, itong babaeng ito, ay mapahamak. Godong, hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang saktan ka niya. Chang Yue, huwag kang magmalabis. Sasabihin ko sa iyo, daladala ko na ang tatlong anak natin. Taos pusong hinihiling na umuwi ka. Hindi ko inakala, napakasama mo pala. Jamie, trabaho lang, ay withdraw ang pondo. Ang ganda-ganda mo, pero ang lupit mo. Nanay, Chang Yue, kahit ang tigre ay hindi kumakain ng anak nito. Umalis ka lang ng walang dala, hindi namatay, ngayon pa talaga. Hindi mo lang kami tinulungan, sinaktan mo pa kami. Malaki ang nawala sa pamilya namin, tao ka pa ba? Matandang bruha, pinaghirapan naming magmakaawa sa ospital. Ayaw mo pa ring umuwi, ngayon gusto mo malugi ang pamilya namin. Huwag kang mag-alala, pagtanda mo, hindi kita alagaan. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo, Jamie. Huwag kang magpakita ng awa. I withdraw agad ang pondo. Talagang na-withdraw na. Ang pera ko, MS Chang, tungkol sa partnership. Mag-usap na lang tayo sa ibang lugar. CJ, Tara, King Song. Alis na tayo. Nga pala, akala mo ba ang tatlong ingrata mong anak ay pumunta sa ospital para ako'y pauwiin? Pinagmumura lang nila ako para umuwi. pinagmumura para umuwi. Tingnan ninyo ang ginawa ninyong tatlo. Jamie, ipakilala ko, ito ang aking anak sa labas. King Song, ito naman ang aking anak sa labas. King. Emma Jenny, matagal ko na naririnig ang pangalan mo. Idolo kita. Ako ang idol Montag? Mas idolohin mo ang iyong ina sa labas. Siya ang tunay na henyo sa negosyo. Kahit si MRGME ay napupuri ang aking ina sa labas. Siyempre naman, ilang bises na nalagpasan ng Red Tree Group ang krisis. Lahat ay dahil kay MS Chang. Siya ang nag-ayos. At ang Lin Group ay umunlad hanggang ngayon. Lahat ay dahil sa kanyang pagsisikap. Wag muna ito, upo muna tayo. Jamie, ito ang susunod na plano para sa Zongbang delivery. Tingnan mo. Perpekto. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang plano. Chang, dapat mo akong turuan. May pag-isa. Mukhang si MRGME ay maaring mag-invest ng ilang milyon. Chang, magkano ang gusto mong ipuhunan? 1 bilyon, bibigyan kita ng 30% na shares ng Red Tree Consortium. 1 bilyon. Ang laki ng pera. Parang hindi sulit, mukhang mahirap makakuha ng ganyang kalaking investment. Talagang hindi madali. E di magpresyo ka. 2 bilyon at 500 milyon, 51% na shares. Absolute control. 2 bilyon at 500 milyon. Ako. Hindi ko pa nakikita sa buhay ko ang ganyang kalaking pera. Hindi pwede ang control, fixed price na, 1 bilyon. Bigyan kita ng 30% na shares. Kung ayaw mo, edi huwag. Sige, bihira lang ang ganitong magandang proyekto. At ikaw mismo ang maghahawak. Imposibleng hindi kumita.
Talagang wala akong mapapala sa'yo. Ha ha ha. Kung makakakuha ka ng advantage, noon pa sana ang Lin Group. Ay kontrolado mo na. Segs, Dial, pera ay darating sa loob ng 3 araw. King Song. Ngayon pwede na kayong magsikap ng husto. Chang Yue, dahil wala ka na sa Lin family. Pwede ko nang simulan ang pag-ani sa Lin family. Gawin mo ang gusto mo, Tagay. Ikaw ang magsalita. Sabi ni Chang Yue, minuran niyo siya. Totoo ba ito? Oo, Tutu. Nun sina Chen at Lily. Ako at ang et ko. Nagsasabi lang kami ng totoo. Ang mali ay yung matandang bruha. Hindi kami. Bilang ate, hindi marunong ang dalawa. Sumabay ka pa. Ha? At kayong dalawa. Ako. Alam ba ninyong tatlo na dahil sa sinabi ninyo, nawala ng Lin family ng halos 100 bilyon. Hanggang ngayon bumababa pa rin ang stock kayong tatlo. Pumunta kayo ngayon sa utility room at mag-confine. Hanggang sa mawala ang galit ko at ikaw, Wang Ma. Kung ilalabas mo sila ng maaga. O bibigyan mo sila ng pagkain kasama ka sa parusa. Opo. Ano pa ang hinihintay ninyo, magmadali kayo? Mama Wang, palihim Montag kaming palabasin. Nakikiusap ako sa'yo, hindi mo ba kami naawa sa aming tatlo? Na nakakulong. Ngayon meron na akong. Anak ni Lin Godong. Wala na kayong silbi. Ang salita ng amo ang batas sa bahay. Kayong tatlo. Dito na lang kayo magpakabait na nakakulong. Mama Wang. Parang may itinatago ako sa loob. Hindi na, bahala na. Basta ligtas ang sanggol sa tiyan ko. Walang makakapigil sa posisyon ko sa pamilya Lin. Wala naman akong nagawang mali. Bakit ganito ang nangyari? Bukas pa naman sana mag-drive ako and gisports ka. Nasira lahat, kasalanan ng matandang bruha. Tama. Dati ang bait-bait ni Mama Wang. Bakit ngayon ibang-iba na ang mukha niya? Dati ang lambing niya sa akin. Ito ba ay? Lili Kian, halika kayo titingnan and yo. Anong maganda dito? Mga damit lang ito na. Binili ni Mama Wang para sa atin. Dati ang bait ni Mama Wang sa atin, kumpara sa Matandang bruhang walang pakialam sa atin. ay mas maganda pa ito, mga bagay na. Binili ng ating ina para sa atin. Tingnan and yo. Ay! Bakit ngayon pa nawalan ng kuryente? Natutuling KBA? Yung matandang bruha. Paano niya tayo bibilhan ng gamit? Gusto niya lang tayo mabuhay ng hindi nagugutom. Sige, hintayin na lang nating mag-charge bago ipakita sa kanila. Mga kasama, tinawag ko kayo ngayon para mag-announce ng malaking bagay. Kuya, mukhang masaya si nanay, baka pagkatapos makuha. Ang investment ng Red Tree Consortium, may magandang balita ulit. Ikaw, malalaman mo rin mamaya. Ina-announce ko, ang Zongbang Food Delivery ay bago pa lang, pero ang user registration ay lumampas na sa 5 milyon. 5 milyong tao ang gumagamit ng platform natin para mag-order ng pagkain. Hindi lang users, pati araw-araw kong pagkain. Sa Zongbang Food Delivery ko na ino-order, ang platform natin ay talagang magikal. Sino ba ang makakatanggi sa pagkakataong maging hari? Pagpindot lang, ay may maghahatid na ng masarap na pagkain. MS Chang, sa kasalukuyang trend. Lalampas sa 10 milyon, hindi ito problema. Gusto ba nating lumabas ng Haicheng, sakupin ang buong Southern Province? Ito ay malaking plano na may bilyong users. Hindi sapat ang Southern Province, susunod, palalaganapin natin sa buong bansa. Buong bansa. Gusto kong gawing national level API ang Zongbang Food Delivery sa loob ng 1 taon. Lahat ng tao sa bansa pwede kumain sa platform natin. See? National Level App. Tama ang desisyon kung iwan ang pagsasabak sa pamilya Lin at mamuhunan sa'yo.
Taman ga ang desisyon ko. GME, puntahan mo ang consortium, sabihin mo sa kanila. Dagdagan nila ang puhunan pagkatapos ng 3 araw. Magsisimula ako ng bagong round of fundraising. Ma, dagdagan mo pa ang puhunan? Walang problema sa pera. Pero young shares Puibang. Huwag masyadong greedy, GME. Ang proyektong ito, sapat na para isulat ng Red Tree Consortium sa kasaysayan ng global finance. Kay, gagawin ko na. Itong siguradong panalong pustahan. Wala akong dahilan para hindi sumaba. Kamakailan, ang Super Dark Horse Project ng Haicheng, ang Zongbang Food Delivery, ay magsisimula ng bagong round ng fundraising. Maraming kapital ang nag-agawan para mamuhunan. Ayon kay MS Changyu, ang project leader, pipiliin nila ang pinakamagandang kapital para makipagtulungan, para masiguro ang malusog na operasyon ng platform. Sa loob lang ng 2 buwan, nakapag-produce sila ng Dark Horse Project. Anong swerte mo? Tatay, nandito na ang 3 Tatay, alam na namin ang mali namin. Pakiusap, huwag mo na kaming ikulong. Pero tatay, yung maling nasabi namin sa ospital, hindi lang namin kasalanan. Kazi dati zi Wangma. Bunso, lagi kong sinasabi, ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga. Mukhang hindi mo pinapansin ang sinasabi ko. Wangma, ikaf. Tama na, huwag na kayong mag-away. Kayong 3. Mag-ayos-ayos kayo, bukas may fundraising event sa Haicheng. Sasama kayong 3 sa akin. Tungkol ba ito kay mama? Nag-produce ang nanay nyo ng Dark Horse Project kamakailan. Para ma-preserve ang stock price ng Lin Group. Sasama kayong 3 sa akin. Kumbinsihin nyo ang nanay nyo na makipagbalikan sa akin. At ang proyekto sa kanyang kamay ay isasama sa ilalim ng Lin Group. Kung magkakamali kayong 3 ulit, hindi ko kayo patatawarin. Opo. Bilis, mag-ayos kayo. Godong, hindi mo talaga siya papabalikin. Kung babalik siya, hindi mo. Itataboy mo ako sa Lin family? Hicksin, huwag kang mag-alala, may plano ako para sa'yo. Nag-iwan ka ng lahi para sa aming Lin family. Hindi kita pababayaan. Mga kasama, maligayang pagdating sa inyong lahat. Ngayong araw, masiyahan kayo sa pagkain at inumin. Ang startup funding conference na ito ay tiyak na magiging maayos. Ngayong araw, darating din si Boss Wang. Kaya, Boss Ingin, ang dapat bigyan ng espesyal na atensyon. Magaling, Madam Chang, talagang may koneksyon. Ayos ay taas. Akabalita ko lang na naghiwalay kayo ng pinakamayamang silin. Tapos bigla kang naging founder ng isang promising na proyekto. Ito ang tinatawag na, ang ginto kahit saan ay kumikinang. Gusto ko yung sinabi mo, ang ginto talaga kumikinang kahit saan. Hahaha, Changyu. Swerte mo talaga sa ganito kabilis na panahon. Nakabangon ka ulit. Aminado ako, ang bilis mo gumawa. Ang isang trending na proyekto, talagang kahanga-hanga. Bakit ka nandito? Hindi ko naalala na nakalista ang. Ito ay isinulat ng grupo ni Lin. Nanay, dumating si tatay para kumbinsihin kang magbalikan. Noong nakaraan, galit lang siya kaya niya sinabi ang paghihiwalay. Huwag mo nang isipin yon, nanay. Yung mga kalokohan Montag. Hindi na namin papansinin. Magbalikan na kayo ni tatay. Pinapatawad ka na namin. Changyu, tingnan mo ang ating anak. Sincere rin siyang gusto kang bumalik. Ako rin ay puno ng sincerity. Dapat wala ka ng galit ngayon. Madam, bakit mo ako tinitingnan? May mali ba sa suot ko? Yevi, kahit anong suot mo, para sa akin ay marumi. Sa susunod, maghubad ka muna bago pumasok. Kino. Changyu, huwag ka nang magtampo. Isang araw na mag-asawa na ang araw na pagmamahalan. 20 taon na tayong kasal. Hindi na kailangang maghiwalay dahil lang sa tampuhan. Pirmahan mo ito at mananatili kang asawa ng pinakamayaman sa Haicheng. Nanay, bumalik ka na. Sa hinaharap, ako at si Lilikyangkyan ay magiging mabuting anak sa iyo. Changyu, ang mga nakaraan. Kalimutan na natin. Kung gusto mo, ang 2 anak mo sa labas ay maaaring bigyan ng pangalang Lin. Kayong dalawa, totoo ba ang sinasabi ninyo? Noong nasa ospital kayo, ang sama ng ugali ninyo. Ngayon bigla kayong nagsusori, napaka-suspicious. Kahit gaano kami kasama, anak pa rin kami ni nanay at tatay. Kayat may away. Mas mabuti pa rin kami kaysa sa inyong dalawa. Uun ka. Kayong dalawa, huwag kayong tumanga, kumbinsihin ninyo si nanay. Kapag nagbalikan na sila ni tatay, ipasok ang proyekto ni nanay sa Lin Group para makabawi. Kayong dalawa. Ito na ang pagkakataon ninyo para magbayad sa mga kasalanan ninyo. SA huli. Ang kwalifikasyon para makapasok sa pamilya Lin. Linguodong sa huli. Ayaw palang tanggapin ang pagkatalo, gustong gamitin ang pagbabalik ng kasal. Para kunin ang proyektong aking pinalago upang punan ang pagkukulang ng grupo. Para itaas ang presyo ng stocks. Iyon ay dagdag lang, tayo ay pamilya. Hindi ba makatuwiran? Masaya ang pamilya, masagana ang lahat, hindi ba? Akala ko, nagsorry kayo ng tapat. Pero ang plano ninyo, napakalinaw. Nanay, huwag ka nang magdrama.
Bumalik ka na sa Lin Group. Walang masama sa iyo, hindi nga nag-alala si tatay. Sa mga ginawa mo sa labas, bakit ka pa nagagalit? Tama si Chan Yu Lily. Kapag pumirma ka, walang masamang mangyayari sa'yo. Bumalik sa pamilya Lin. Talagang walang masama sa karagdagang pag-unlad ng proyekto. Pero hindi ko tatanggapin. Chan Yu, huwag mong masyadong isipin ang proyektong iyan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, babalik ka o hindi. Hindi. Hindi? Eh di huwag mo nang ituloy ang proyektong iyan. Linggodong, ano ang gagawin Montag? Hindi ba kayo naghahanap ng pondo? Hindi ba kayo gustong lumago? Ngayon, wala kayong makukuhang pondo. Tingnan natin kung hindi kayo mabangkarote. Tatay, kung ganyan ang gagawin mo, masasaktan din tayo. Walang problema, pagkatapos ng bangkarote, pipilitin kong bilhin dahil ang Haicheng ay teritoryo ko, si Ling Odong. Nanay, huwag mong sisihin si tatay. Ikaw ang hindi marunong kumapit sa oportunidad. Mga investors ng Zongbang Food Delivery. Makinig kayong mabuti, ako si Ling Odong. May mahalagang anunsyo ngayon kung sino man ang mag-invest. Kahit isang sentimo sa Zongbang Food Delivery, ay kalaban ko si Ling Odong. Ang Lin Group, iti-blacklist ang kapital at kumpanya nyo. Walang awa. Ano ibig sabihin nito? Si Lin, ang pinakamayaman, mag-blacklist sa Zhongbang Food Delivery. Narinig na ba ninyo, mga investors ng Haicheng? Sinabi na ng tatay ko kung sino man ang mag-invest. Maghanda na lang kayo sa bangkarote, isang magandang proyekto. Pero na-blacklist ni Lin, ang pinakamayaman, sayang. Lingo Odong, dahil lang pinakamayaman ka. Gagawan mo ng masama, walang hiya ka. Mukhang itong tao ay buntis na sa anak ni Ling Odong. Sabi ko na, si Ling Odong napakatigas ng puso. Bakit para sa kanya, isang maliit na katulong lang? Gusto pang malugi ng bilyon, ganito pala ang dahilan. King, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Kung may hiya siya, hindi niya gagawin iyon sa kasambahay. Nabuntisin pa. Totoo ba yan, Ling Odong? Tatay. Totoo ba ang sinasabi niya? Ang angkan namin na Lin bilang pinakamayaman sa Haicheng. Sa daan-daang bilyong kapital, paano hindi makakahanap ng isang tagapagmana? Chan Yu, kung hindi ka makapagbigay ng anak na lalaki, hahanap ako sa labas. Normal lang yon at saka diba hiwalay na tayo. Ang pakialamero mo naman, eh ikaw, meron kang 2 anak sa labas. Anong karapatan mo para husgahan ako? Ling Odong, 20 taon tayong mag-asawa, isipin mo nga. Kung wala ang sakripisyo ko, paano yayaman ang Lin Group? Hanggang sa ganito kalaki, paano ka magiging pinakamayaman sa Haicheng? Pero ano ang nangyari? Yung asawang tunay na nagsumikap sa loob ng maraming taon. Hindi pa pala pantay sa kerida mong nagbigay ng tagapagmana. Mahal, mali ako. Di ko sinunod ang payo mo, ininvest ko lahat. Sa minahan, ngayon naubos na ang lahat ng pera natin. Nandiyan na sa pintuan ng mga tagabangko, singil ng singil. Mag-isip ka nga ng paraan, mahal. Honey, ikaw na muna ang mag-alaga sa bata. O kaya kumuha ka ng yaya. Ako na ang bahala sa negosyo. Sige, salamat, mahal. Kailan mo babayaran ang 5 milyon sa bangko? Wala akong kinalaman dyan. Kausapin niyo ang asawa ko. Mula ngayon, ako ang kausapin nyo. Sa akin kayo makipag-usap. Wala na to sa asawa ko. Boss Chang, ano ang ibig sabihin yan? Na si Ginoong Lin ay walang kwenta pala. Ang yaman ng pamilyang Lin ay dahil sa kanyang asawa. Posible. Noong una, mahina ang negosyo ng Lin Group. Parang nung mga 20 years ago. Nang mamuno si Boss Chang sa kumpanya. Saka lang umunlad. Ang pag-angat ng Lin Group, dahil yan sa sipag ni nanay. Huwag kang maniwala sa chismis. Ang Lin Group, dahil yan sa akin, ang ulo ng pamilya. Sa pawis at pagod ko iyan nakuha, wala kang kinalaman. Wala akong kinalaman. Ling Godong, 20 taon akong nagpakasakit para sa pamilyang Lin. Tapos ang lahat ng credit ay sa'yo. Ngayon, hiwalay na tayo. Naganda-lugi-lugi ka na naman, gusto mo tulungan kita ng libre. Wala ka nang ang silbi kundi umasa sa king. Ano pa bang alam mong gawin? Kaakaalaman. Kung ang Lin Group ngayon, dahil sa'yo, bakit hindi mo tawagin Chang Group? Huwag mo akong sisiraan dito, nagkakalat ka ng maling impormasyon. Mga lokal na kapitalista, makinig kayo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na, sino mang mag-invest sa Zongbang Delivery. Bukas, pababagsakin ko. Kaya mo ba? Hahaha. Si Lin ang pinakamayaman sa Haicheng. Palaging totoo sa salita. Sa PMO, sa proyektong ito, mas mabuting itigil na lang natin. Nga. Hindi ang dating ugali ninyo. Hindi ganito. Hindi ba kayo lubos na naniniwala sa aming proyekto? Naniniwala man o hindi, ang pag-invest dito ay parang paghahandog ng buhay. Mahalaga ang kumita, ngunit mas mahalaga ang mabuhay. Hahaha. Kahit malakas ang proyektong ito sa trend. Ngunit hindi matatag ang pundasyon, walang mainit na pera, wala itong kwenta. Chang Yue, gusto mong makipagpatayan sa akin? Kung gayon, pababagsakin ko ang proyekto mo, walang takas. Tingnan natin.
Sino ang mas malalagay sa alanganin? Sino ang gusto mong pabagsakin? Lingo Odong, gusto mong i-block ang Zhongbang delivery? Humingi ka ba ng aking pahintulo? Jemmy, noong huli tayong nag-terminate ng kontrata sa Lin Group, nawalan ako ng halos 10 bilyon. Ano ang balak mo ngayon? Siyempre, mag-ay, invest ako. Mag, invest? Base sa sinabi mo, parang gusto mong buhayin ang Zongbang delivery. Ipinapahayag ko, ang Red 3 Group ay nakapag-ipon na ng 10 bilyong pondo, handa nang pumasok sa Zhongbang delivery. 10 bilyong investment, hindi ko pa ito nakikita sa buhay ko. Ang Red 3 Consortium ay may mga negosyo sa loob at labas ng bansa. Kung ganitong higante ang magiging sandigan ng Zongbang delivery, tila ito ay tataas ng husto. Ling Odong, akala mo ba dahil ikaw ang pinakamayaman sa hijack? Pwede ka nang maghari-harian? Sasabihin ko sa iyo, kung kaya kong itatag ang Lin Group, kaya ko ring lampasan ito. Chang Yu, Jimmy. Sigurado ba kayong makikipagpatayan sa akin ngayon? Makipagpatayan? Sobra kang nagmamalaki sa sarili mo. Godong, huwag kang padalos-dalos. Isipin mo ang ating anak. Kung hindi, pwede akong maging pangalawa. Huwag kang magbigay ng masamang payo. Kung hindi ko gagalawin si Chang Yu, paano na lang ang reputasyon ko sa Haicheng? Chang Yu, ngayon din, ipapaalam ko. Sa lahat ng bangko sa Haicheng na i-freeze ang iyong mga account. Walang kahit isang sentimo ang makakapasok. Tingnan natin kung paano ka. Makakataka sa aking mga kamay ngayon. Secretary Son, ipaalam mo sa lahat ng bangko sa Haicheng na i-freeze ang mga account ni Chang Yu. Siguraduhin walang kahit isang sentimo ang makakapasok. Chang Yu, nakikita ko ngayon kung paano mo harapin ang sitwasyon. Walang hiya, ginamit mo pa ang pribilehiyo bilang pinakamayaman sa Haicheng para i-freeze ang mga account. Talagang mababang uri ng taktika. Ang mahalaga ay hindi kung kaano ito kababa, kung epektibo ito. Nanay, mas mabuti pang sumuko ka na, huwag ka nang lumaban. Wala itong magandang idudulot sa ating lahat. Mukhang kulang pa ang alam ninyo sa akin, akala ninyo. Epektibo sa akin ang ganitong mga bata-batang laro. Chang Yu, nakikita ko ngayon. Wala ka nang ibang magagawa kundi ang magsalita ng matigas, walang pera. Anong gagamitin mo para patuhin ang proyekto? Secretary Son, itigil ang operasyon, huwag nang i-freeze. Lin Duan, ano ang ginagawa mo? Pinakain kita ng ilang taon para lang magtaksil. At labanan ako. Tatay, hindi mo kailangang itulak si nanay sa sulok. Pamilya tayo, hindi ba dapat ang nagkamali ang humingi ng tawad? Pero ngayon, bakit parang labanan ng buhay at kamatayan? Walang utang na loob, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Dapat pala hindi kita pinakawalan kay Chang Yu. Na maganda. Para kunin ka at ampunin. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba tunay na anak ni nanay si Ed? Chang Yu. Talagang walang hiya ka, naglagay ka pa ng taksil. Na naging isili sa tabi ko ng ilang taon. Tatay, wala akong kinalaman. Tumayo ka sa likod ko, ako ang bahala. Hindi ko akalain, totoo palang ampon si ate, kaya pala. Hindi tugma ang blood type niya kay nanay, hindi ko inakala. Natotoo palang mahalaga siya, kaya pala pagkatapos mawala ni nanay. Laging ipinagtatanggol ni ate ang kanyang pangalan. Kaya pala kayong dalawa ang magkasundo, nanay. Tutubeng ampong lang ako. Noong sanggol ka pa, itinapon ka ng mga magulang mo. Sa harap ng Orchid Orphanage hanggang ngayon. Hindi ka nila hinanap. Ako. Ay isang batang walang nagmamahal. Nanay, masama ang nangyayari, na-freeze ang lahat ng ating mga account. Hahaha, Chang Yu. Ngayon mo naramdaman ang kawalan ng pag-asa. Kung ang pag-freeze ng account ang pinakamalakas mong sandata laban sa akin, talagang nabigo ako sa iyo. Lumalaban ka pa. May 30 segundo na lang lahat ng iyong mga account ay ma-freeze at kahit lumuhod ka sa harap ko, hindi kita patatawarin. 10 segundo na lang. 9 na segundo. Hahaha. 3. 2. Hindi maganda, Chairman, hindi maganda. Puwersahang binili ang Lin Group. Ano ang sinasabi mo? Puwersahang binili ang Lin Group. Nalaman na ba kung sino? Sino ang may ganitong lakas ng loob? Ang Red 3 Consortium. Impossible. Kahit na nahati ang halaga ng stocks ng Lin Group. Para makapagpuwersang pagbili, kailangan ng hindi bababasa. 20 bilyong pondo. Kakakuha lang niya ng 10 bilyon. Para mamuhunan sa Chang Yu, paano siya makakakuha ng
20 bilyon para sa parsahang pagbili. Kung gayon, bibilhin ko na lang ang Lin Group bilang bagong operating entity ng Zhongbang Delivery. Hindi ba? Ito ang 10 bilyong pamumuhunan na inihanda ko ngayon. Ginagawa ninyo ang diversionary tactic. Kung nabili ang grupo, hindi ba magbabago ang apelido ng Lin Group? Tatay, talaga bang mapapalitan ang may-ari ng ating negosyo? Impossible, impossible. Niloloko mo lang ako, hindi ba? Iyak na kasabot kanyang. Babain yun sa Changyue, hindi ba? Chairman, pagkatapos mabili ang Red Tree Consortium, nakuha nila ang 51% absolute shares. Ang inyong shares ay naging pangalawa na lamang. Hahaha, paano nangyari ito? Ang dekada kong pinaghirapan ay nawala na. Linggo Odong, ang sinabi mo kanina. Ibabalik ko ng buo sa iyo. Ano ang pakiramdam ng mapilitang walang takas? Ikaw, Ako ang tunay na may-ari ng Lin Group. Anong karapatan mo na ituro ako? hahaha, ay naku. Paano nangyari ito? Sa loob ng mga dekadang ito, laging maayos ang takbo ng lahat. Hindi mo ba nakikita kung sino ang laging nagbibigay ng proteksyon at ginhawa sa iyo? Upang maging maayos ang lahat. Hindi ka ba laging may solusyon? Ilabas mo na. Ako. Chairman, ang pagdraft ng plano, hindi ba laging si Boss Chang ang nagdraft? Tuwing dinadala ko sa Lin family, si Wang Ma ang naghahawa. Hindi mo ba alam ito? Boss Chang, baka gusto mong magpahinga muna. Hindi kailangang matapos ang planong ito ngayong gabi. At ibigay ko para itapat. Kung hindi, magkakaroon ng problema ang grupo. Ano? Ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa lahat ng mga taon, nanay pala ang nagpupursige. Sa likod, tahimik na nagpupunyagi para patakbuhin ang kumpanya. Wang Ma, hindi mo ba sinabi na si nanay ay nagpapakasarap sa labas at gumagasta ng malaki? Ano ba talaga ang nangyayari? Ako. Godong. Dahil sa dinadala ko ang anak mo, maniwala ka sa akin, hindi kita nilinlang kailanman. Ikaw ang laging nagpapagulo ng akit sa akin. Kung hindi ako mapupunta sa ganitong kalagayan. Hindi ko inakala, ang Lin na pinakamayaman pala ay walang kwenta. Nagkamali ako ng pagtingin noon. Isang palamuning lalaki, umaasa sa pagsusumikap ng asawa, para lang umangat, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nagluloko, Pia. Talagang masahol sa masahol. Pwede. Ipinapahayag ko, ang mga shares ng Red Tree Consortium sa Lin Group ay ililipat kay GNG Changyue Bilang pondo para sa pag-invest sa Zhongbang Delivery. Mulang gayon, GNG, Changyue. ang magiging pangunahing direktor ng Lin Group. Ling Odong, Bilang major shareholder, opisyal kong ipinapahayag. mula ngayon, ang lahat ng iyong shares ay ifo-freeze ng walang takdang panahon. At ikaw ay tatanggalin sa board. Dalhin mo ang dalawang trader mong ito. At pag-isipang mabuti ang iyong mga pagkakamali. Kuwartyo, alisin silang lahat. Mahal, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Alis, Mahal, hahaha. alis. Mahal, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Pwey, anong pinakamayaman sa Haicheng? Isa lang palang palamunin. Kung ako siya, magpapakamatay na lang ako sa harap ng asawa ko. Pero siya, may mukha pa ring mabuhay. Tatay, hindi ba sinabi mo at ni Wang Ma na si nanay ay walang silbi at peste sa pamilya, pero kabaligtaran ang totoo? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ito ang totoo, naloko rin ako. Wang Ma, hayop ka. Ginulo mo ang buhay ko. Papatayin kita. Lingodong, sumama ako sa'yo noon. Dahil sa pera Montag. Ngayon, wala ka ng pera. Tingin ko, hindi na kailangang ipagpatuloy ang lahi ng mga Lin. Magpapalaglag ako ngayon din. Wang Ma, hindi pwede. Anak ko yan. Pangarap ka na lang. Hindi ko gagawin yan. Huwag mo akong pabigatan ng pasanin na ito. Nanay Wang. Aray. Wala na ako. Wasak ang pamilya, hiwalay ang mag-asawa, at sa huli. Nawala pa ang lahi ng pamilyang Lin. Ubo. Tawag ni nanay. Baka napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at nagbago na. Gusto niya kaming pauwiin. Hoy mahal, pinatawad mo na ako dahil sa bata. Pinatawad mo na ako? Gusto mo na bang makipag-ayos sa akin? Si Ling Odong, binigyan kayo ng 3 araw.
Para ilabas ang mga gamit ninyo sa bahay, kadiri ang mga gamit ninyo. Tay, ano ang sinabi ni nanay? Pinapalayas niya tayo, umalis tayo sa kanyang bahay. Director, kamusta po Director? May itatnang lang po ako. Ano po? 20 taon na ang nakalipas, may sanggol na babae, ganito kalaki. Na iniwan sa harap ng orphanage, may alaala ka pa ba? Parang naalala ko ang batang iyon. Kumusta na siya ngayon? Mayaman be Asia? Ano ang trabaho niya? Ang pangalan niya ay Lin Juan, ang panganay na anak ng mayamang pamilyang Lin. Mayaman Zia, hehe. Zia pala. Ang tunay kong anak. Palaging nasa harap ko lang pala. Si Lin Juan sa financing conference. Alam mo na rin ang iyong tunay na pinagmulan. Ngayon, ano ang pipiliin mo? Nanay. Nakikiusap ako sa iyong kapatawaran. Ang mga nangyari ngayon, walang dapat magsalita kahit isa. Mula ngayon, kung may magtanong, sabihin niyo na ang inyong ina ay namatay sa ibang bansa at hindi na bumalik. Sa huli, kasalanan ni Wang Hixin. Ikaw ay isa lamang na nadamay. Nanay, si Boss Lin mula simula hanggang katapusan. Hindi siya katulad ng kanyang 2 kapatid sa pagtrato sa iyo. Mukhang siya rin ay inabandona. Kawawa naman, baka naman. Lin Juan, pwede mo ba akong tawaging nanay? Nanay. Mula ngayon, magsisimula ulit tayong mag-ina. Ang mga nangyari noon, kalimutan na natin. Halika, Salamat nanay sa pagpapatawad mo sa akin. tangang bata. Mahal, ako ay bumalik na. Sakto lang. Ayusin mo ang gamit mo at umalis ka. Ete, pakiusap mo kay nanay, ayokong maging palaboy. Hindi na namin siya sisihin, hindi mo pa ba maintindihan? Ang gusto ni nanay, hindi pagsisisi, kundi isang taos pusong paghingi ng tawad. Lahat tayo may utang na pesensya kay nanay. Tingnan ninyo. Sino ba ang patuloy na nag-alaga sa atin nitong mga taon? Sino ang nagpapaalala sa atin magdamit kapag malamig, bumibili ng merienda kapag gutom? Si nanay, hindi si Wang Huitzin. Nanay Wang, malamig na. Binilhan ko ang mga bata ng bagong damit, Nanay Wang. Mga sikat na meriendang banyaga, bumili ako ng kaunti. Nanay Wang, nabalitaan ko. May ubot-sipon sila Lily at Kian. Saan sila ospital? Pagkatapos ng trabaho, dadalawin ko sila. Paano posible? Paano ako naging importante kay nanay? Ang mga record na ito, patunay na mali tayo kay nanay. Palagi niya tayong iniisip, pero tayo ang nanlalamig sa kanya. Higit 10 taon, may utang na loob tayo sa pag-aruga niya. Pero nitong mga taon, puro masasakit ang salita natin sa kanya. Mali ba tayo? Hindi lang mali. Malaki ang pagkakamali natin. Nanay, pasensya na. Ngayon lang nalaman ang mali, bakit ngayon lang? Mahal, mali rin ako, napakalaking pagkakamali. Kung alam lang, bakit pa ginawa, ngayon wala na tayo. Alam na ang mali, parang huli na ang lahat. Mahal, alam kong hindi mo na ako patatawarin, aalis na ako. Aalis ako sa bahay na ito at sa hinaharap. Hindi na kita aabalahin pa. Kayong dalawa rin. Nanay, alam ka o, ngayon kasama si Kian Kian. Isang 2 salitang pesensya, hindi sapat. Para bayaran ang mga sugat na dinulot nitong mga taon. Kian Kian, tayo na. Anak, aking mahal na anak, sa wakas nakita kita. Sino ang tinatawag mong anak? Juan, noon ay napilitan ang nanay. Naiwan ka sa Orchid Orphanage nitong mga taon. Palagi kitang hinahanap, hindi ko akalain, nasa tabi lang pala kita. Pasensya na anak, hindi kita nakilala, humihingi ako ng tawad. Ngayong nagkita na tayong mag-ina, sa hinaharap. Magkasama na tayong mamuhay, okay lang ba? Si Boss Lin pala ang anak ni Wang Huitzin. Ako pala ang anak mo. Ikaw ang anak kong pinagbuntis ng 10 buwan, kung hindi ka naniniwala.
Pwede tayong magpadna test ngayon din. Lin Juan, ngayon ang iyong tunay na ina. Ay dumating para kilalanin ka. Sasama ka ba sa kanya? Makikipagkita ka ba sa kanya? Juan. Mula ngayon, patuloy kitang alagaan tulad ng dati. Ang dahilan kung bakit ko nasaktan ang puso ni nanay. Sabay tayong mamuhay ng maayos. Ay paggugulo, ayos ba? Itinatago niya ang pagmamahal niya sa akin kay nanay. Pagmasdan kami kasal at magkaanak, unti-unting bumuo ng pamilya. Hindi niya ako itinuring bilang, basta't masaya ka. Ako ay kontento na. Wang Huitzin, kahit na maaring mayroon tayong dugo na magkadugtong, ngunit ang bawat kasamaan na iyong ginawa sa mga nakaraang taon ay nagpakita na ng iyong tunay na ugali. Hindi ka isang mabuting asawa at ina. Lalong hindi ka isang karapat-dapat na ina. Ang pagkilala sa iyo ay parang pagkilala sa isang magnanakaw bilang ina, Juan Yuan. Ako ang iyong tunay na ina. Paano mo nasabi ang mga walang pusong salitang iyon? Umalis ka. Hindi ko kikilalanin ang isang babaeng tulad mo, may pusong ahas. Si Chang Yu lang ang ina sa puso ko. Sabi nga, ang mundo ay umiikot, ang kabutihan at kasamaan ay may kapalit. Wang Huixin, sa loob ng maraming taon, ginamit mo ang lahat ng paraan para umangat sa aming pamilya. Ngayon, ikaw ay lubos na naghihirap. Kahit ang iyong sariling anak ay ayaw kang kilalanin. Iyan ang kapalit ng iyong mga kasamaan. Madam, hindi, Boss Chang, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Dapat hindi ko ginamit ang mga maliit na paraan para sirain ka. Hayaan mo akong makipagkita kay Juan Yuan. Itapon siya palabas. Mula ngayon, gagawin kong ipagbawal siya sa buong Haicheng para bayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Opo. Hindi. Benta ng baon. Masarap at mura. Masarap. 3 taon na sinubukan ko ang maraming paraan ng pagnenegosyo. Pero wala akong muling nagtagumpay. Mukhang ako talaga ay isang ganap na walang kwenta. Ilang dekada nang umaasa kay Chang Yu. Pero hindi ko man lang napagtanto. Talagang pasensya na sa kanya. Tatay. Ang sakit ni Kian ay nangangailangan ng 50,000 para malunasan. Talaga bang hindi tayo hihingi ng tulong kay nanay? Kailan pa tayo makakakuha ng 50,000 sa pagbebenta ng baon? Lily, bago ka magsalita, isipin mo muna kung paano natin tinrato ang iyong ina noon. Hindi tayo patatawarin ng nanay mo. Pero hindi naman natin pwedeng hayaan na lang na mamatay si Kian. Hay. Kasalanan niya yan, tadhana niya yan. Benta ng baon. Masarap at mura ang baon. Benta ng baon. Boss, 3 araw at gabi na akong hindi kumakain. Maawa ka na lang sa akin. Bigyan mo ako ng kahit konti. Sige, bibigyan kita ng mainit. Ikaw si Wang Huixin. Lin Guodong. Hindi, nagkakamali ka. Hindi ako si Wang Huitzin. Isa lang akong walang bahay na matandang pulubi. Maawa ka na lang sa akin, magpakabait ka. Mas pipiliin kong pakainin ng aso kaysa sayo. Mamamatay na ako sa gutom, maawa ka na sa akin. Kung mamamatay ka, sa ibang lugar na mamamatay. Lin Guodong. Ilang taon din akong sumunod sa iyo, hindi mo ba alam? Ang pagmamahal ng mag-asawa ay hindi nawawala, hahayaan mo lang ba? Namamatay ako sa gutom, mas masahol ka pa sa hayop. Kung may kahit konting awa ako sayo, mas masahol pa ako sa hayop. Lily, ako si Nanay Wang, Lily. Magsalita ka naman, pinaghirapan kitang palakihin. Hindi mo ba ako pagbibigyan ng utang na loob? Wala kang hiya na banggitin pa si Wang Huitzin. Ang nagpalaki sa akin ay ang nanay ko, hindi ikaw. Ikaw na nagliligaw ng isip. Hindi lang kaya. Na kailangan ng pera para sa gamot, gusto ko na lang siyang tulungan na pagbayarin ka. Umalis ka. Umalis ka na. Lily, puntahan natin ang maraming tao para magbenta ng baon. Para may pambayad sa gamot ni Kian, benta ng baon. Benta. Hay. Ano yun? Wala, may nagbibenta ng baon, bababa ako para tingnan. Wala ka ba? Nagbibenta ng baon? Nasagi mo ang kotse. Kaya mo kaking kailangan. Pasensya na, alis na kami. Pasensya na. Bilisan mo, nanay mo yan. Tumigil ka. Zila ay. Boss Jiang, Boss Lin. Hindi ordinaryong tao lang kami, nagkakamali kayo. Kami ay mga simpleng tao, lamang na naghahanap buhay. Hindi ko kilala, bakit mo alam? Ang apelyido ni John Juan, Ling Odong Ling Lili. Pagkalipas ng maraming taon, hindi pa rin kayo marunong. Gumawa ng paghinga. Nanay, ako at si tatay, ayaw lang naming makita mong nag-alala ka. Ngayon, kami ay naghahanap buhay sa sarili naming paraan. Hindi na kami hihingi ng tulong sa iyo. Chang Yu, sumama ako sa iyo at kumain ng libreng pagkain sa loob ng 20 taon at naging trader pa. Ngayon ko lang nalaman na mahirap kumita ng pera at masakit sa puso. Sa hinaharap, magtitinda ako ng masarap na pagkain para buhayin ang ating anak. Hindi na kami magiging pabigat sa iyo. Nanay, mukhang alam na niya ang kanyang pagkakamali ngayon. Baka pwede mo na siyang. Juan. Huwag mo nang kausapin si nanay, ito ay nararapat na parusa sa amin.
Ito ay nararapat na parusa sa amin. Kahit na ang sakit ni Kian ay parang balon na walang laman. Ako at si Tatay, gagamitin namin ang aming sariling mga kamay para punan ang butas na ito. Kailangan operahan si Kian. Kung wala nang ibang usapan, alis na kami. Magkano ang isang box meal mo? Ilan ang meron ka? Iisa 0 ang gulay lang, 12 kung may karne, Tatay. Ikaw mismo ang nagluto nito. Para makahanap buhay, nag-aral ako ng konting pagluluto. Ngayong hapon, may malaking pulong. Bibilhin ko lahat ng box meal mo para sa mga empleyado. Salamat, Nanay. Ito ang bayad sa box meal mo, ingatan mo. 1,000,000. Ngayon, may pag-asa na ang sakit ni Kian. Juan, alis na tayo. Salamat, Boss Chang. Salamat, Nanay. Nanay, ito ang unang bises na nagluto si Tatay. Gusto mo bang tikman? Sa kanyang katawan, may amoy na ng tahanan. Mabuti na lang at nagbago na siya. Pero huli na ang lahat, hindi na maibabalik ang nakaraan.